sayang. Uy, Karilon, kung akala mo na ang pinakamahirap sa mga loan application ay yung ma-approve ka, aba, hindi pa, no? Minsan, ang totoong challenge kapag nakabasa ka na ng mga comment ng mga borrowers. Kaya sa video natin na to, mga Karilon, pag-uusapan natin yung top 10 loan na maraming issue o madalas nirereklamo ngayong 2026. Pero disclaimer lang ha, mga Karilon, hindi ulit mababanggit dito yung mga loan app na yon ay scam na sila. Ang listahan lang na to, mga Karilon, syempre ay batay lang sa mga reklamo, comments ng mga borrowers na karaniwang nababasa natin sa kanilang mga reviews na makikita natin sa iba't ibang online platforms. Kaya mga Karilon, bago ka umutang, make sure na basahin mo muna yung mga terms and conditions bago ka mag-confirm dyan. Syempre mga Karilon, kung gusto mo ng mga honest review tungkol sa mga loan application, pindutin mo na yung like button dyan. At syempre, kailangan nakasubscribe ka na rin. So ano na, tara at simulan na natin yan. At eto na nga yung number 10 na madalas na nababasa natin na reklamo. Minsan ang reklamo ng borrowers, minsan mabilis ang approval pero mababa yung matatanggap na actual na loan amount. Imaginein mo to, ito madalas na nangyayari. Excited na excited ka kasi ang alam mo, approve ka sa 5,000 pesos. Pero pagtingin mo sa account, uy, bakit parang diet yung pera? Noon pala may deduction para sa iba't ibang fees. Ayun na nga at hindi nga buong natatanggap. So kung meron kayong mga loan application na alam na hindi buong natatanggap pero mabilis na mabilis kayong na-approve, i-comment nyo na dyan sa baba. At eto nga yung number 9 na nababasa natin mga Karilon. Sobrang ikling repayment period. Akala mo mga Karilon may isang buwan ka, may 180 days kasi yun naman yung nababasa mo, di ba sa mga ads nila? Pero pag check mo, due na pala agad next week. Parang yung pakiramdam ba kakahiram mo lang ngayon tapos bukas bayad na agad. Deadline na. Alam ko mga Karilon, marami kayong kilalang ganyang loan application kaya sige ikwento nyo na dyan sa baba para malaman din ng iba pa nating viewers. At eto nga yung number 8 mga Karilon na isa pa sa nirereklamo. Paulit-ulit na collection reminders. Minsan kahit hindi mo pa naman due date, apura na tawag at text. May email pa, may notifications pa. Minsan hindi pa nakokontento doon, tumatawag na agad sa contact reference. Syempre mga Karilon, natural lang naman sa isang mga loan application, ang maningil sila o yung mga lender nila kapag overdue na. Pero marami kasing mga borrowers yung nagsasabi na sobrang dalas ng reminders. At yun nga kagaya na sabi ko sa inyo kanina, minsan 3 days pa bago ka mag-due date ako na tawag at text. Tapos pinagbabayad ka na kahit hindi mo pa due date. Oh, marami din ganyan, di ba? Oh, i-comment mo na rin dyan sa baba para makita natin kung pare-pares mo tayo ng mga loan application na nasa isip. At eto namang number 7 mga Karilon, eto talaga yung ayaw maranasan ng marami. Mataas yung kabuuang babayaran kumpara sa natanggap. Kaya mga Karilon, sobrang halaga talaga. Natitingnan nyo muna yung total repayment bago kayo mag-confirm kung makatarungan pa ba yung kanilang interest. Siyempre, itong mga loan application na to, doon talaga sila kikita sa interest pero dapat yung makataong interest naman. Hindi yung doble or triple na nung loan amount yung kailangan nating ibayad sa kanila. O, marami din ganyan, di ba? I-comment nyo nga rin dyan sa baba. Number 6 mga Karilon, eto marami rin nagrereklamo tungkol dito. Yung bigla na lang nagbabago yung credit limit. Yung alam mo sa sarili mo na on time ka naman magbayad, hindi naman bad records, pero bakit nagbago yung credit limit mo? Ang kadalasan pa nga, yung iba bigla na lang daw nawawala o lumiliit ng masyado. Halimbawa from 40,000 to 3,000, ganyan. Yung tipong pagkatapos mong magbayad ng bills, biglang sasadsad, mas bumaba pa kung kailan nakapagbayad ka na. So yung iba ang gawain pa naman bayad tapos utang ulit kaya lang nawawaw mali yung iba, hindi na pala sila ulit pa uutangin. At mga Karilon, yung number 5 naman, ito yung classic. Easy approval daw pero rejected naman pala sa dulo. Minsan pagkasabit mo pa lang, reject na agad. Tinapos mo na yung application, nag-selfie ka, naglagay ka na ng ID, naghintay tapos ang mababasa mo sa dulo, sorry, we're not able to approve your application, you're rejected. Parang nanood ka lang ng isang bagong pelikula pero hindi mo nagustuhan yung dulo. Nagsayang ka lang, ganun. At eto naman yung number 4 natin, mga Karilon, may mga borrowers ding nagsabi, hindi nila nabasa agad ang lahat ng charges bago nila natanggap ang loan. Eto na nga yung mga auto-disburse, yung bigla-bigla ka na lang di-disbursean, wala pa yung mga repayment plan, wala pa yung details. Eto talaga yung mga sinasabing mabubulaga ka sa dulo.
Kaya reminder mga ka-reload, maging maingat, magbasa munang mabuti mga loan agreements bago kayo magpindot ng confirm dyan. At number 3 mga ka-reload, ito yung madalas itanong. Collection practices. May ilang borrowers kasing nagsasabing nakatanggap sila ng maraming tawag o mensahe kapag overdue na. Tandaan natin mga ka-reload, karapatan nilang maningil pero dapat ito ay naaayon sa batas at sa mga regulasyon ng SEC. At ito na nga yung pangalawa sa nirereklamo ngayong 2026, yung kanilang customer service. Yung tipong kapag may concern ka, wala kang customer service na ma-chat, o kaya naman ay walang nagre-reply sa'yo. Ang hirap ng ganun, di ba? Yung marami kang tanong, pero wala kang sagot na makuha sa mga customer service nila. At eto na nga yung number 1 mga ka-reload, yung pinakamadalas na ireklamo. Hindi pagbabasa ng terms bago umutang. Oo mga ka-reload, minsan talaga aminin na natin ang problema. Minsan hindi naman talaga yung loan application yung problema kung hindi tayo. And disclaimer lang ha, hindi ko po kinakampihan ng mga loan application, hindi ko rin po sila pinopromote. Ito lang po ay batay sa ating experience or sa aking experience. Di ba madalas naman din talaga minsan nagkakamali tayo, confirm tayo agad, hindi pa natin nababasa yung loan terms o yung mga agreement. Kakaapura natin at sa katamaran din talaga nating magbasa. Siyempre, kasi excited tayo sa approval amount. Hindi na binasa yung interest. Hindi na rin tiningnan yung due date. Kaya pagdating ng bayaran, apura na, tanong mo, apura na, reklamo mo, saan ko ba ito nakuha? Bakit ganito, bakit ganyan? Kasi nga hindi tayo nagbasa. Kaya mga ka-reload, bago umutang, basahin muna lahat ng detalye. So yun lang mga ka-reload, yung ating top 10 na mga loan application na nirereklamo ngayong 2026. So kung meron ka na nasa isip habang pinanonood mo tong video na to, please i-comment mo na dyan sa baba. Syempre mag-share ka na rin ng experience mo, di ba? At sa uli mga ka-reload, tandaan natin na hindi porke maraming reklamo ang isang loan app ay pare-pareho na yung magiging karanasan ng lahat ng borrower. So iba-iba po yan. At marami pa rin naman talaga na maayos yung kanilang nag-i-experience at meron din naman talaga na nakaka-experience din ng hindi maganda. Ang pinakamahalaga mga ka-reload, siguraduhin lang na legal ang lending company na uutangan ninyo or mga ida-download ninyo. Basahin ang terms and conditions, alamin ang kabuuang babayaran, at huwag na huwag umutang ng mga halagang hindi kayang bayaran sa takdang oras ng pagbabayad. Mga ka-reload, kung may experience ka sa isang loan application, i-comment mo na dyan sa baba para syempre makatulong din tayo sa iba pa nating viewers. Maraming salamat sa pananood. Kung nagustuhan nyo yung video natin, please like and syempre share na din. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay subscribe nyo na yan and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads natin. Thank you for watching and God bless you all. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin at iwasan natin yung tapal-tapal system. Yun lang. God bless. Bye! Ito nga pala yung ating Boya mic na nandiyan palagi sa ating description box. I-check out nyo na yung sobrang ganda ng quality kung kayo ay content creator or mga aspiring vlogger. Ang ganda-ganda ng quality nito. Ayan. Check out nyo na yan. Bye!